Janitress pinagtawanan sa boardroom ng kumpanya, pero gulat sila nang dumating ang abogado at i-anunsyo na ang janitress ang tagapagmana ng buong kumpanya. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa oras na ito habang tahimik kang nakikinig, may isang kwento palang magpapaalala sa atin na hindi lahat ng taong nakayuko ay mahina. Minsan, sila pa ang may pinakamatinding laban na tahimik lang nilang dinadala. Sa gitna ng matayog na gusali ng Ardiente Holdings kung saan kumikislap ang salamin ng mga bintana tuwing tinatamaan ng sikat ng araw, may isang babaeng halos hindi napapansin ng lahat. Araw-araw siyang pumapasok bago sumikat ang araw. Dala ang lumang bag na kupas na ang kulay, suot ang unipormeng kulay abo at hawak ang mop na tila bahagi na ng kanyang katawan. Si Maristela Virreña, 27 taong gulang, isang janitress. Sa unang tingin, ordinaryo lang siya para sa mga taong nagmamadali sa lobby. Isa lang siyang babaeng naglilinis ng sahig, nagpapalit ng basurahan at nagpupunas ng alikabok sa mga lamesang hindi man lang nila tinitignan. Pero sa likod ng kanyang tahimik na mukha, may isang buhay na puno ng pangarap na naputol, sakripisyong walang nakakakita at lihim na sugat na matagal na niyang itinatago. Dating estudyante ng accountancy si Maristela. Noong unang taon niya sa kolehiyo, lagi siyang nasa top ng klase. Pangarap niyang maging accountant, hindi dahil gusto niyang yumaman, kundi dahil gusto niyang matulungan ng kanyang ina na si Corazon Virreña, isang mananahi na halos hindi natutulog para lamang may maipambaon sa kanila. Anak, madalas sabihin ni Corazon habang tinatahi ang mga uniforme ng mga estudyanteng mas may kaya sa buhay. Hindi man tayo pinanganak na yumaman, pwede pa rin tayong mabuhay ng may dangal. Ang talino mo, Maris, huwag mong hahayaang matabunan ng hirap ang pangarap mo. Ngunit ang mga pangarap, minsan marunong ding mabasag ng walang babala. Isang gabi, habang nag-aaral si Maristela para sa exam, biglang bumagsak si Corazon sa harap ng makina ng pananahi. Dinala siya sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Inatake sa puso ang kanyang ina. Wala man lang silang sapat na perang naipon para sa maayos na gamutan. Sa libing ni Corazon, hawak ni Maristela ang kamay ng nakababatang kapatid niyang si Nimuel na noon ay 15 taong gulang pa lamang at sakitin na simula pagkabata. Ate, nanginginig na tanong ni Nimuel habang nakatitig sa kabahong, paano na tayo? Hindi agad nakasagot si Maristela. Tinignan niya ang mukha ng kanyang ina, payapa ngunit pagod. Para bang kahit sa huling sandali ay dala pa rin nito ang bigat ng buhay. Nilunok niya ang sakit at pinisil ang kamay ng kapatid. Ako na bahala sa iyo, Nimuel. Hindi kita pababayaan. Mula noon, iniwan ni Maristela ang kolehiyo. Tinanggap niya ang unang trabahong nahanap niya, tagalinis sa maliit na klinika. Pagkatapos, lumipat siya sa mall hanggang sa makapasok siya sa Ardiente Holdings bilang janitress. Hindi mataas ang sahod pero sapat na para sa renta, pagkain, gamot ni Nimuel at paunti-unting hulog sa lumang utang na naiwan ng pagpapalibing sa kanilang ina. Ang tinitirhan nila ay isang maliit na inuupahang bahay sa iskinita ng Barangay Maligaya. May bubong na tumutulo tuwing malakas ang ulan, pader na may bitak at kusinang halos kasya lang isang tao. Pero para kay Maristela, iyon ang natitirang tahanan nila. Doon niya inaalagaan si Nimuel, doon siya umiiyak kapag hindi na niya kaya at doon niya binubuo muli ang sarili bago pumasok kinabukasan. Ate, huwag ka na masyadong mag-overtime, sabi ni Nimuel isang umaga habang nakaupo sa gitna ng bintana, mamumutla ngunit pilit na nakangiti. Baka ikaw naman ang magkasakit. Ngumiti si Maristela habang tinatali ang buhok. Kailangan natin, Nim, may gamot ka pa ngayong linggo. Pero ate, walang pero, mahinaw na putol niya. Ang trabaho ko lang naman ay maglinis, hindi naman mabigat. Pero pareho nilang alam na hindi lang katawan ang napapagod kay Maristela, pati puso, pati kaluluwa.
Sa Ardiente Holdings, hindi lahat ay masama sa kanya. May mga taong marunong tumingin sa kanyang tao, hindi lang bilang uniforme. Isa na ron ang receptionist na si Liora Bentulan na laging maayos ang buhok at laging may baong pandesal na hinahati niya kay Maristela tuwing umaga. Maris, tawag ni Liora habang pinupunasan ni Maristela ang gilid ng reception desk. Kumain ka na ba? Maaga pa, mamaya na lang. Alam ko na yung mamaya mo, ibig sabihin yan hapon na. Iniabot ni Liora ang kapirasong tinapay na may palamang margarine. Ikunin mo na, baka himatayan ka dyan, ako pa ang sisisihin ng building. Napangiti si Maristela. Salamat Liora, ikaw talaga, parang nanay kung mag-alala. Hindi nanay, kaibigan. At saka wag mo akong tawaging ma'am ha, receptionist lang ako, hindi ako tagapagmana ng kumpanya. Natawa ng mahina si Maristela, ngulit hindi niya alam kung bakit sandaling tumama sa kanya ang salitang tagapagmana. Para iyong isang salitang malayo sa buhay niya, bagay na pang teleserye lamang, hindi bagay na maiuugnay sa isang babaeng katulad niya. May isa pang taong madalas tumulong sa kanya, si Basteo Limaban, ang messenger ng kumpanya. Payat, maitim sa araw, at laging nakasabit sa balikat ang bag na puno ng dokumento. Mahilig siyang magbiro kahit halatang hirap din sa buhay. Ate Maris, sabi ni Basteo minsang nadatnan siyang nagbubuhat ng mabigat na garbage bag sa likod ng pantry. Ako na diyan, baka sabihin ng basurahan inaapi mo siya. Basteo, trabaho ko ito. Trabaho mo nga pero hindi ibig sabihin kailangan mong magmukhang superhero araw-araw. Kinuha nito ang garbage bag at binuhat. Ako na, sanay ako magbuhat ng problema. Naipiling si Maristela pero nung umiti. Salamat. Libre mo na lang ako ng kape kapag yumaman ka. Kung mangyari man iyon, bibili ako ng coffee shop para sa'yo. Yan ang gusto kong pangako, biro ni Basteo sabay tawa. Sa ikasiyam na palapag naman, nakatalaga si Maristela sa executive floor tuwing hapon. Doon, makintabang sahig, mabango ang hangin, at bawat sulok ay parang hindi pwedeng madumihan ng ordinaryong tao. Nandoon ang mga opisina ng matataas na opisyal ng kumpanya, kabilang ang operations director na si Veronica Halimuyak. Si Veronica ay kilala sa pagiging talim magsalita. Maganda siya, laging naka-designer suit, at tila bawat hakbang niya ay may kasamang yabang. Para sa kanya, ang kumpanya ay entablado at ang bawat empleyado ay dapat yumuko kapag dumadaan siya. Unang linggo pa lang ni Maristela sa executive floor, naranasan na niya ang bangis nito. Hoy, ikaw, tawag ni Veronica habang hawak ang mamahaling handbag. Bakit may guhit pa rin ang sahig dito? Lumapit si Maristela at yumuko. Pasensya na po ma'am, pupunasan ko po ulit. Pupunasan? Malamig na ulit ni Veronica. Dapat una pa lang malinis na. Kaya nga ka nandito, hindi ba? Para malinisan ang mga bagay na hindi dapat makita ng mga taong may totoong trabaho. May ilang empleyadong napatingin, ngunit walang nagsalita. Ibinaling na lang nila ang mata sa computer, kunwari ay abala. Sanay na sila sa ganitong eksena, mas madaling manahimik kaysa madamay. Pinulot ni Maristela ang basahan. Opo ma'am. Hindi niya sinagot ang pangiinsulto. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil may kapatid siyang naghihintay sa bahay, may bayarin sa butika, at may tsanse lang kailangang punuin. Sa mundo ni Maristela, minsan kailangang lunukin ang dignidad para mabuhay ang mahal mo sa buhay. Pero sa gabi, kapag nakauwi na siya, hindi niya hinahayaang tuluyang mamatay ang dati niyang pangarap. Sa ilalim ng maliit na ilaw sa kusina, habang natutulog si Nimuel, binubuksan niya ang mga lumang libro sa accounting na naiwan pa noong kolehiyo. May mga pahinang dilaw na, may sulat ng kanyang ina sa gilid. Review this again, Maris, kaya mo yan. Hinahaplos niya ang sulat na iyon bago magbasa. Minsan, dumadalaw sa kanila si Mang Oreo Talastas, isang retiradong gwardya na nakatira sa kabilang eskinita. Dati itong nagtrabaho sa isang bangko bilang clerk bago naging secu. Tahimik, mabait, at parang lolo na ni Maristela mula nung namatay si Corazon. Anak, alam mo bang hindi nawawala ang talino kahit itigil mo ang pag-aaral? Parang kutsilyo lang yan. Kapag hindi ginagamit, mapurol. Pero kapag hinasa mo ulit, puputol pa rin. Napangiti si Maristela. Paano kung wala ng pagkakataong gamitin, Mang Oreo? Darating iyon.
Minsan, ang pagkakataon hindi dumarating na may dalang bulaklak. Minsan dumarating na mukhang problema. Hindi sineryoso ni Maristela ang sinabi nito noon, ngunit tumatak iyon sa isip niya. Isang linggo ng hapon, habang nag-aayos siya ng lumang baul ng kanyang ina, may nakita siyang maliit na kahong-kahoy na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga lumang tela. Hindi niya iyon napansin noon dahil puno ng damit at retaso ang baul. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nandoon ang isang lumang litrato ng isang sanggol na nakabalot sa puting kumota. Sa pulso ng sanggol ay may suot na maliit na gintong pulseras. May kasama ring liham na medyo kupas na ang papel at isang maliit na susi na may nakaukit na letrang AH. Kumunot ang noo ni Maristela. AH? Bulong niya. Binuksan niya ang liham. Hindi nabuo ang ilang bahagi dahil sa kalumaan, ngunit malinaw ang isang pangalan sa bandang dulo. Don Severino Ardiente. Nanigas ang mga daliri ni Maristela. Ardiente. Kapareho ng pangalan ng kumpanyang pinapasukan niya. Kapareho ng gusaling nililinis niya araw-araw. Kapareho ng pamilyang nakikita lang niya sa framed portrait sa lobby. Ate, tawag ni Nemuel sa kanyang higaan. Ano yan? Mabilis na itinupi ni Maristela ang liham, hindi dahil ayaw niyang sabihin, kundi dahil siya mismo ay hindi maintindihan ng nakita. Mga lumang gamit lang ni nanay, sagot niya. Lumapit si Nemuel at tinignan ang litrato. Ikaw ba yung baby? Hindi ko alam. Bakit may pangalan ng Argente? Hindi nakasagot si Maristela. Tinitigan niya ang susi. Maliit lang iyon, pero tila biglang bumigat sa kanyang palad. Parang may pintong matagal nang nakasara at ngayon ay may kung anong puwersang unti-unting nagtutulak para ito'y mabuksan. Kinabukasan, pumasok siya sa Argente Holdings parang dati pa rin. Naglinis siya ng sahig, nagpalit ng tissue sa restroom, nagpunas ng salamin sa hallway. Ngunit habang dumaraan siya sa lobby at nakikita ang malaking portrait ni Don Severino Argente, hindi niya maiwasang mapahinto. Matanda na ang lalaki sa larawan. Marangal ang tindig, malalim ang tingin, at may kakaibang lungkot sa mga mata. Bakit po kaya nasa gamit ni nanay ang pangalan ninyo? Mahinang bulong ni Maristela. Hoy! Napalingon siya. Si Veronique Salion, nakatayo malapit sa elevator. Bakit ka natunga nga dyan? Binabayaran ka ba para humanga sa picture? Agad yumuko si Maristela. Pasensya na po, ma'am. Linisin mo ang conference hallway. May bisita mamaya. At siguraduhin mong walang bahid, ha? Ayokong mapahiya ang kumpanya dahil sa kapalpakan ng isang janitress. Opo. Habang naglalakad si Maristela bit-bit ng timba at mop, naramdaman niyang may nagbago sa loob niya. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng liham, litrato at susi. Hindi pa niya alam kung bakit konektado ang pangalan ng ina niya sa isang makapangyarihang pamilya. Pero sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may tanong siyang hindi niya kayang balewalain. Sino ba talaga si Corazon Virreña? At bakit tila may bahagi ng buhay ni Maristela na sadyang itinago sa kanya? Sa gabing iyon, bago matulog, inilagay niya ang litrato, liham at susi sa ilalim ng kanyang unan. Sa labas, patuloy ang patak ng ulan sa butas na bubong. Sa loob, mahimbing nang natutulog si Nemuel. Ngunit si Maristela ay gising na gising. Hindi dahil sa pagod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon naramdaman niyang ang buhay niyang matagal nang nakayuko ay maaaring may lihim palang dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang sumusuko. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa gabing ito, mas lalalim pa ang lihim sa buhay ni Maristela. Isang lihim na hindi lang basta nakatago sa lumang baul ng kanyang ina, kundi nakabaon din sa loob ng kumpanyang araw-araw niyang nililinis. Hindi nakatulog ng maayos si Maristela Virreña nang gabing makita ang lumang litrato, liham at maliit na susi na may nakaukit na AH.
Ilang beses siyang bumangon mula sa banig, ilang beses niyang hinawakan ng ilalim ng unan at ilang beses niyang binasa muli ang pangalan sa kupas na papel. Don Severino Argente. Pangalang iyon na halos araw-araw niyang nakikita sa malaking portrait ng lobby ng Argente Holdings. Ngunit ngayon, ibang bigat na ang hatid nito sa kanya. Hindi na iyon basta pangalan ng founder ng kumpanya. Hindi na iyon basta apelyido na nakasulat sa gusaling pinapasukan niya. Para kay Maristela, isa na itong palaisipang tila kumakatok sa pintuan ng kanyang pagkatao. Sa kinaumagahan, bumangon siya bago pa man tumilaok ang manok sa kapitbahay. Tahimik niyang pinainit ang kaunting kanin at sabaw na natira kagabi. Sa maliit na mesa, nakaupo si Nimuel, maputla ang mukha at hawak ang dibdib habang pinipilit ngumiti. Ate, hindi ka ata natulog. Ngumiti si Maristela kahit ramdamang bigat sa mata. Natulog naman, konti, dahil dun sa litrato. Natigilan siya. Ilang segundo siyang hindi umiimik habang hinahalo ang sabaw sa mangkok. Ayaw niyang magsinungaling sa kapatid, pero ayaw rin niyang bigyan nito ng alalahanin, lalo na't masama na ang pakiramdam nito. May mga bagay lang akong iniisip, pero huwag kang mag-alala, Nim. Ayusin ko. Ate, lagi mong sinasabi yan. Pero paano kung ikaw naman ang kailangang ayusin? Napatingin si Maristela sa kapatid. Parang sinundot ang puso niya. Lumapit siya at inayos ang kumot sa balikat nito. Kapag nagaling ka na, saka mo ako pagalitan. Biro niya, kahit nang ingilid ang luha. Sa ngayon, kailangan mong kumain at uminom ng gamot. Nayuko si Nimuel. Ang mahal na naman ng gamot ko, no? Hindi mo problema yan. Pero alam ko namang problema mo. Hindi na sumagot si Maristela. Hinawakan na lang niya ang kamay ng kapatid. Mainit ang palad nito, ngulit mahina ang kapit. Sa mga sandaling iyon, lalo niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Kung may lihim man sa nakaraan niya, kung may koneksyon man siya sa pamilyang Ardiente, hindi iyon ang pinakamahalaga sa nayon. Ang mahalaga ay mabuhay si Nimuel. Pagdating niya sa Ardiente Holdings, maaga pa, kakaunti pa lang ang empleyado sa lobby. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tumama sa pawis niyang noo. Bitbit niya ang cleaning cart, ngunit sa loob ng bulsa ng kanyang uniporme, nakatago ang maliit na susi. Hindi niya alam kung bakit niya dinala iyon. Marahil dahil natatakot siyang iwan sa bahay. Marahil dahil pakiramdam niya may pinto sa gusaling iyon na para sa susing hawak niya. Maris! Napalingon siya. Si Liora Bentulan ang tumawag mula sa reception desk. May hawak itong 2 paper cup ng kape. Ang aga mo na naman, mukha kang multo, pero hardworking na multo. Napangiti si Maristela. Ikaw talaga, Liora. Ito, kape, libre. Huwag kang tatanggi dahil halata sa mata mong kailangan mo. Pinanggap ni Maristela ang kape. Salamat. Napansin ni Liora ang katahimikan niya. May problema ba? Saglit siyang nag-alangan. Gusto sana niyang sabihin ng tungkol sa retrato at liham, pero may pumigil sa kanya. Hindi pa niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Hindi dahil hindi niya pinagkahatiwalaan si Liora, kung hindi dahil baka madamay ito sa isang bagay na hindi pa niya naiintindihan. Si Nimuel lang, sagot niya. Medyo mahina ulit. Nawala ang biro sa mukha ni Liora. Kailangan ba ng tulong? May kakilala akong nurse sa public hospital. Baka may program sila para sa gamot. Subukan natin kapag may oras. Salamat. Bago pa sila makapag-usap ng matagal, biglang bumukas ang elevator. Lumabas si Veronica Halimuyak, suot ang pulang blazer at mataas na takon. May kasamang 2 assistant na halos takot huminga sa tabi niya. Leola, matalim nitong tawag. Bakit may tambayan sa reception area? Hotel lobby ba ito o palengke? Agad na umayos si Liora. Good morning po, Ma'am Veronica. Hindi ito pinansin ni Veronica. Ang tingin nito ay dumiretso kay Maristela. At ikaw, bakit may hawak kang kape habang naka-duty? Binigay lang po ni Liora, ma'am. Pero ano? Putol ni Veronica. Nagtatrabaho ka rito para maglinis,
hindi para mag-relax. Kung gusto mong magkape, mag-apply ka sa opisina. Ay, nakalimutan ko, hindi ka pala qualified. May ilang empleyadong napatingin. Muling bumigat ang dibdib ni Maristela. Ngilit pinili niyang yumuko. Opo ma'am, pasensya na po. Tinapunan siya ni Veronica ng malamig na tingin. Puntahan mo ang lumang archive room sa basement mamaya. May legal team na darating. Ayusin mo ang alikabok doon at siguraduhin mong hindi ka magkakalat ng kabubugan sa harap nila. Pagkasakay ni Veronica sa elevator, napakuyom ang kamay ni Leora. Grabe siya, parang hindi tao kausap. Hinawakan ni Maristela ang cleaning cart. Hayaan mo na. Lagi mo na lang hinahayaan. Hindi dahil gusto ko, kung hindi dahil kailangan ko. Buong umaga naglinis si Maristela sa mga conference hall at pantry, ngunit bawat hakbang niya ay may bigat. Hindi niya maalis sa isip ang susi. Nang bumaba siya sa basement bandang hapon, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel, kahoy at alikabok. Ang archive room ng Ardiente Holdings ay malaki, madilim at halos hindi na dinadaanan ng karaniwang empleyado. Nandoon ang mga lumang kontrata, record ng kumpanya, tax documents at personal files ng mga naunang board members. Binuksan niya ang ilaw. Kumirap-kirap muna ito bago tuluyang lumiwanag. Nakahilira ang batataas na shelves. May mga kahon na may label na halos burado na. Habang pinupunasan niya ang isang mahabang mesa, may pumasok na lalaki. Matangkad, nakasuot ng simpleng dark suit at may dalang leather folder. Hindi ito katulad ng ibang opisyal na mayabang maglakad. Tahimik ang kilos nito, pero mabigat ang presensya. Magandang hapon, bati nito. Agad na tumabi si Maristela. Pasensya na po sir, nililinis ko lang po. Walang problema. Ikaw ba si Maristela? Tama ba? Nagulat siya. Opo, paano niyo po nalaman? Ako si Attorney Isandro Quirante. Nabanggit ng building supervisor na ikaw ang naka-assign dito ngayon. Tumanggo si Maristela. Kailangan niyo po bang tulong sa mga kahon? Hinahanap ko ang mga lumong file ng Employee Trust Fund at ilang personal record ng founder. Tumigil ito at tinignan ng mga shelves. Mukhang matagal nang hindi naaayos ang lugar na ito. Hindi po kasi madalas may pumapasok dito. Lumapit si Maristela sa isang shelf at tinignan ng mga label. May ilang kahon na hindi tugma sa nakasulat. Sanay na siyang magmasid dahil sa dati niyang pag-aaral. Napansin niya agad na may mga financial record na nakalagay sa maling taon. Sir, Maingat niyang sabi, baka po hindi ito ang unang shelf. Kasi kung employee trust fund ang hinahanap niyo, dapat nasa bandang kanan po, sa may file series na nagsisimula sa ETF. Pero parang nailipat po ang iba rito sa operations record. Napatingin si Atty. Isandro sa kanya. Hindi nanlalait ang tingin nito. Mas parang nagulat. Paano mo alam? May numbering system po kasi sila. Sagot niya, sabay turo sa gilid ng kahon. Ito pong code, hindi po tugma sa label. Dapat financial archive ito, hindi operations. Tahimik na kinuha ni Atty. Isandro ang kahon. Binuksan niya iyon at tumambad ang ilang folder. Makalipas ang ilang segundo, tumanggo siya. Tama ka. Hindi alam ni Maristela kung ano ang sasabihin. Sanay siya na kapag nagsasalita siya, pinapahiya siya. Hindi siya sanay na pinapakinggan. Nag-aral ka ba ng accounting? Tanong ng abogado. Saglit siyang natigilan. Opo, dati po, hindi natapos. Sayang. Napangiti siya ng mapait. Marami pong bagay ang nasasayang kapag mahirap. Hindi agad sumagot si Atty. Isandro. Sa halip, mas maingat siya nitong tinignan na parang may nais sabihin, ngunit pinigil. Habang inaayos nila ang ilang folder, napansin ni Maristela ang isang ledger sheet na nakausli sa lumang binder. May entry doon na paulit-ulit ang halaga, ngunit iba-iba ang project code. Sa unang tingin, ordinaryong record lang. Pero sa mata ni Maristela, may mali. Sir, mahinang sabi niya. Pasensya na po kung nakikialam ako, pero parang doble po ang entry rito. Lumapit si Atty. Isandro. Alin? Itong amount po. Pareho ang release date. Pareho halos ang description, pero 3 project code ang ginamit. Kung pare-pareho ang source account, baka lumabas po na 3 beses kinuha ang pondo.
Mas tumalim ang tingin ng abogado sa papel. Matagal ko nang hinahanap ang koneksyon nito. Kinabahan si Maristela. May problema po ba? Posible. Hindi pa sila nakakapagpatuloy nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Veronica kasama si Clavian Morante, ang finance head ng kumpanya. May edad na si Clavian, laging nakasalamin at may ngiting parang laging may itinatago. Atty. Kirante, sabi ni Veronica, halatang hindi masaya. Hindi ko alam na kailangan niyo pala ng assistant na janitress. Agad na umatras si Maristela. Nililinis niya ang room. Mahinang sagot ni Atty. Isandro, nililinis? Tumaas ang kilay ni Veronica. Bakit may hawak siyang financial file? Tinulungan niya akong mahanap ang maling naka-file. Tumawa ng maliit si Clavian. Impressive. Marunong nga palang mag-audit ang janitress ngayon. Namula ang mukha ni Maristela, pero nanatili siyang tahimik. Lumapit si Veronica sa kanya. Makinig ka, Maristela. Hindi porket nakita ka ng numero ay eksperto ka na. Huwag kang magmarunong sa mga bagay na hindi para sa'yo. Ang trabaho mo ay maglinis ng dumi, hindi maghanap ng dumi sa opisina. Mahigpit na hinawakan ni Maristela ang basahan. Opo, ma'am. Kinuha ni Clivia ng binder mula sa mesa. Attorney, ipapadala namin ang tamang kopya sa office nyo. Hindi na kailangang halukin ng lumang archive. Ngunit hindi binitawan ni Atty. Isandro ang tingin dito. Mas gusto kong makita ang original records. Nagpalitang tingin sina Veronica at Clavian. Sandali lang yun, ngunit napansin ni Maristela. Isang tahimik na takot ang dumaan sa mukha nila na mabilis na itinago ng ngiti. Nang makaalis sila, lumapit si Atty. Isandro kay Maristela. Maristela, seryoso niyang sabi, kung may mapansin ka pang kakaiba sa mga file dito, huwag mong sasabihin kahit kanino. Direkta mo sa akin ipaalam. Kinabahan siya. Sir, baka mawala na po ako ng trabaho. Mas delikado kung mali ang taong pagsasabihan mo. Hindi na siya nakasagot. Nang gabing iyon, dala niya ang takot pa uwi. Sa jeep, hindi niya nararamdaman ng pagod ng katawan dahil mas lakas ang kaba sa dibdib niya. Ang kumpanyang akala niya ay simpleng lugar lang ng trabaho, ngayon ay tila may mga sekretong mas mabigat pa sa sahig na araw-araw niyang pinapakintang. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nakaupo sa labas si Mang Oreo Talastas, may hawak na lumang payong at tila matagal niya siyang hinihintay. Mang Oreo? Nagtatakang tanong ni Maristela, bakit po kayo nandito? May sasabihin sana ako sa'yo. Tungkol sa nanay mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Tungkol sa nanay? Tumanggo ito. Nung buhay pa si Corazon, may narinig akong pangalan na laging iniiwasan. Argente. Nanlamig ang kamay ni Maristela. Kilala niyo po ba si Don Severino? Hindi personal, pero may narinig akong usap-usapan noon. May babaeng itinago ang pamilya Argente. Isang anak na hindi kinilala sa publiko. Hindi ko alam kung totoo, pero nang makita ko ang takot sa mata ng nanay mo noon, alam kong may tinataksan siyang karaanan. Hindi na halos makahinga si Maristela. Gusto niyang kunin ng liham at ipakita kay Mang Oreo, ngunit pagpasok niya sa loob ng bahay, napansin niyang bukas ang baol. Natumba ang ilang damit, nakakalat ang mga retaso. Nanginginig siyang lumapit sa kahong-kahoy. Wala na ang liham. Wala na rin ang lumang susi. Ate, takot na tawag ni Nimuel mula sa sulok. Pagdating ko galing butika, ganyan na yan. Akala ko ikaw ang naghalungkat. Napahawat si Maristela sa gilid ng baol. Parang bumagsak ang mundo niya. Ang taning natira ay ang litrato ng sanggol na nakasuot ng gintong pulseras. May pumasok sa bahay nila. May kumuha ng mga bagay na maaaring magbunyag ng nakaraan niya. At sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw kay Maristela na ang lihim na hinahanap niya ay hindi lang basta kwento ng kanyang ina. May mga taong takot na matuklasan niya ang katotohanan. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, darating na ang araw na ang isang babaeng sanay apakan, sigawan at pagtawanan ay haharap sa mga taong akala nila ay habang buhay siyang mananatiling nakayuko sa gilid ng kumpanya. Matapos mawala ang lumang liham at maliit na susi sa bahay ni Maristela Virreña, hindi na naging payapa ang bawat gabi niya. Kahit pagod na pagod ang katawan niya sa paglilinis sa Ardiente Holdings, hindi pa rin siya makatulog ng mahimbing.
Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Mang Oreo Talastas tungkol sa kanyang ina na si Corazon Virreña na minsan nitong narinig ang pangalang Ardiente mula sa nakaraan ng ina niya at may isang anak daw na itinago ng makapangyarihang pamilya. Ang mas nakakatakot pa, may taong pumasok sa bahay nila. Hindi pera ang kinuha, hindi alahas dahil wala naman silang alahas, hindi rin appliances dahil halos wala silang gamit na mapapakinabangan. Ang kinuha lamang ay ang liham at susi, dalawang bagay na may koneksyon sa pangalan ni Don Severino Ardiente. Ibig sabihin, may nakakaalam, may nagmamasid, at may takot na mabuksan ang lihim. Ngunit hindi pwedeng tumigil sa trabaho si Maristela. Si Nimuel ay kailangan pa rin ng gamot at lalo pang lumalala ang paghingal nito tuwing gabi. Isang umaga, bago pumasok si Maristela, nakita niya itong nakaupo sa gilid ng higaan, hawak ang dibdib habang pilit na kinakalma ang sariling paghinga. "Nim?" Nag-aalalang tawag ni Maristela, agad na lumapit. "Masakit ba?" Umiling si Nimuel kahit halatang hindi makahinga. "Konti lang ate. Huwag kang liliban, baka mapagalitan ka na naman. Mas importante ka kaysa trabaho." "Pero yung gamot ko, galing sa trabaho mo." Pinilit nitong ngumiti. "Kaya pumasok ka na, kaya ko to." Nang marinig iyon ni Maristela, mas lalo siyang nasaktan. Ang batang kapatid na dapat siya ang inaalagaan, natututo ng magtiis para hindi siya maging pabigat. Hinaplos niya ang buhok ni Nimuel. "Pangako, aayusin ko lahat. Hindi ko pa alam kung paano pero aayusin ko." Pagdating niya sa Ardiente Holdings, kakaiba ang kilos ng mga tao. Mas abala ang lobby kaysa dati. May mga bagong bulaklak sa reception area, may mga cameraman na nag-aayos ng kagamitan at may mga empleyadong pabalik-balik dala ng makakapal na folder. May malaking board meeting pala sa araw na iyon. Isang pulong na dadaluhan ng mga direktor, investors, legal consultants at ilang piling media strategists para pag-usapan ng naluluging bahagi ng kumpanya. Sa reception desk, sinalubong siya ni Liora Bentula na halatang kinakabahan. "Maris," bulong ni Liora, "mag-iingat ka ngayon. Mainit ang ulo ni Ma'am Veronica. May mga investors daw na hindi masaya sa report." "Bakit naman ako madadamay?" "Hindi ko alam pero kanina pa niya binabanggit pangalan mo. Parang may binabalak." Hindi na nagulat si Maristela, ngunit kumabog pa rin ang dibdib niya. Mula nung makita siya ni Attorney Isandro Quirante sa archive room at mapansin ang pagkakamali sa ledger, tila mas naging matalim ang trato sa kanya ni Veronica Halimuyak. Hindi na ito basta pananapit, may halong kaba sa mga mata nito na parang si Maristela ay isang dumi sa sahig na hindi na kayang tanggalin ng ordinaryong punas. Bago pa siya makapagsalita kay Liora, dumating si Basteo lumaban na pawisan at bitit ng isang kahon ng bottled water para sa meeting. "Ate Maris," hingal nitong sabi, "nasa taas si Ma'am Veronica, pinapatawag ka raw sa boardroom." Napatigil si Liora. "Boardroom? Bakit siya?" Nagkibit ang balikat si Basteo. "Sabi niya kailangan daw maglinis habang nagpupulong, pero parang sinadya kasi may ibang utilidad staff naman." Kinabahan si Maristela, kungit wala siyang karapatang tumunggi. Kinuha niya ang cleaning cart at tahimik na sumakay sa elevator paakyat sa pinakamataas na palapag. Habang tumataas ang numero sa elevator panel, bumibigat din ang kanyang paghinga. Naaalala niya ang litrato ng sanggol na nakatago ngayon sa ilalim ng lumang kutsyon sa bahay. Naaalala niya ang nawawalang liham. Naaalala niya ang tingin ni Attorney Isandro noong sinabi nitong huwag siyang basta magtitiwala. Pagbukas ng elevator, bumungad sa kanya ang malawak na hallway na may mamahaling carpet at mga painting sa dingding. Sa dulo nito, naroon ang boardroom, isang silid na may salaming pinto, mahabang mesa, leather chairs at tanaw ang buong lungsod mula sa malalaking bintana. Pagpasok ni Maristela, halos sabay-sabay na lumingon ang mga tao. Naroon si Veronica, nakaupo malapit sa gitna, nakataas ang baba. Sa tabi niya si Clavien Morante, ang finance head na laging kalmado ang mukha ngunit kinakakabahan ang mata. Naroon din si Rufina Salcedo, isang board member na kilala sa pagiging mapagmataas at mahilig manliit ng mabababang empleyado.
May iba pang direktor tulad ni Horacio Belmonte, isang investor na tahimik lang magmasid, Dahla Montemayor, corporate image consultant, at Primo Albaran, isang legal advisor na halatang kampi sa grupo ni Veronica. Ayan na pala ang espesyal nating bisita, sabi ni Veronica, sapat ang lakas para marinig ng lahat. Napayuko si Maristela. Pinapatawag niyo raw po ako, ma'am. Oo, sagot ni Veronica. May mantsa sa gilid ng boardroom, nakakahiya sa investors. Linisin mo habang nagpupulong kami. At huwag kang gagawa ng ingay. Sanay ka naman sigurong hindi napapansin. May ilang mahihinang tawa mula sa mga assistant sa gilid. Hindi tumugon si Maristela. Itinulak niya ang cart sa gilid at nagsimulang magpunas sa sahig malapit sa kabinete. Nagsimula ang meeting. Tinalakay nila ang pagkalugin ng ilang subsidiary, pagbaba ng investors' trust at mga pondo na tila hindi tugma sa report. Habang naglilinis, hindi sinasadya na naririnig ni Maristela ang mga salitang dati niyang pinag-aaralan sa libro. Operational losses, duplicated expenses, trust fund transfers, medical benefit allocations. Tahimik lang siya, hindi siya dapat makialam. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili. Ngunit habang tumatakyab si Clavien papunta sa projector, nahulog mula sa folder nito ang ilang papel. Mabilis na yumuko si Maristela upang pulutin iyon. Akala niya simpleng pagtutulong lang, pero nang makita niya ang isang pahina, nang lamig ang kamay niya. Nakasulat doon ang ledger entry para sa Employee Medical Fund. At naroon ang parehong pattern na nakita niya sa archive room. Parehong halaga, magkaibang project code, magkakadikit na petsa. Mas malala pa, may naka-highlight na bahagi kung saan dapat na ilipat ang pondo para sa medical assistance ng mga rank-and-file employees. Ngunit, sa record, parang napunta ito sa consulting expense ng isang shell company. Hindi niya mapigilang titigan ng papel. Hoy, sabing matalim ni Clavien, akin na yan. Agad sanang ibibigay ni Maristela, pero bago niya gawa iyon, may nabasa pa siyang pangalan ng supplier na pamilyar sa kanya mula sa lumang file sa archive room. Sir, mahinang sabi niya, pasensya na po, pero parang mali po itong entry. Biglang tumahimik ang boardroom. Dahan-dahang lumingon si Veronica. Ano ang sinabi mo? Kinabahan si Maristela, ngungit naroon niya ang mga mata ng lahat. Napalunok siya. Ma'am, sir, parang doble po kasi ang release ng pondo. Dito po nakalagay medical fund, pero sa kabila po, consulting expense. Pareho po ang amount at petsa. Baka kailangan lang pong i-check. Ilang segundo ang walang sumalita. Pagkatapos, tumawa si Rufina Salcedo. Malamig, mapanlait, at sadya. Diyos ko naman, sabi nito. Pati ba naman janitress ay may opinyon sa financial report? Sumunod ang ilang tawa mula sa mga tao sa mesa. Namula ang mukha ni Maristela, ngunit hindi siya gumalaw. Tumayo si Veronica. Dahan-dahang siyang lumapit kay Maristela, bawat takon niya ay tumutunog sa sahig. Maristela, sabi nito, tila kinakausap ang isang batang walang alam. Basahan lang ang hawak mo. Huwag kang umastang tagapagligtas ng kumpanya. May kumirot sa dibdib ni Maristela. Narinig niya iyon hindi lang bilang insulto sa kanya, kundi insulto sa lahat ng taong katulad niya. Mga taong araw-araw naglilinis, nagbubuhat, nagsisilbi, ngulit hindi kailanman pinakikinggan. Hindi po ako nagmamarunong, mahinang sabi niya. May nakita lang po akong mali. Mali, singal ni Veronica. Ang mali dito ay nakapasok ka sa silid na ito at nakalimutan mong hindi ka kabilang sa mundong ginagalawan namin. Tumayo rin si Rufina. Security, tawag nito. Palabasin ang babaeng ito. Basura ang nakapasok sa boardroom. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Maristela. Basura, iyon ang tingin nila sa kanya. Kahit ilang taon niyang ginawang maayos ang trabaho, kahit ilang beses niyang pinanatiling malinis ang lugar na pinagmamalaki nila, basura pa rin siya sa paningin nila. Pumasok ang dalawang security guard, ngulit na alangan sila nang makita si Maristela. Kilala nila siya,
Alam nilang wala siyang ginagawang masama. Ate Maris, Mahinang sabi ng isa. Ilabas niyo siya, sigaw ni Veronica. Bago pa makalapit ang mga gwardiya, bumukas ang pinto ng boardroom. Lumingon ang lahat. Pumasok si Attorney Isandro Quirante. Seryoso ang mukha, may hawak na makapal na folder. Sa likod niya ay isang matandang babae na elegante kahit maputla ang mukha. Si Madam Celestina Ardiente, kapatid ni Don Severino Ardiente. Kasama rin nila ang isang matandang doktor na may dalang leather case, si Dr. Galeno Sarmiento, dating doktor ng pamilya Ardiente. Napatayo si Horacio Belmonte. Madam Celestina? Nanlaki ang mata ni Veronica. Si Clavian naman ay biglang namutla. Attorney Quirante, hindi namin inaasahan ang pagdating ninyo. Mas mabuti nang hindi inaasahan dahil ang katotohanan, madalas natatakot ang mga taong may itinatago. Naramdaman ni Maristela na bumilis ang tibok ng puso niya. Nakatayo siya sa gitna ng boardroom, hawak pa rin ang papel na kanina ay dahilan ng kanyang kahihiyan. Lumapit si Madam Celestina. Matagal niyang tinitigan si Maristela, nanginginig ang labi ng matanda, at may luha sa mga mata. Ikaw, mahina nitong sabi, kamukha mo siya. Hindi nakaimik si Maristela. Sino po? Si Corazon. Parang huminto ang mundo. Narinig niya ang pangalan ng kanyang ina mula sa bibig ng isang Ardiente. Lumapit si Attorney Isandro sa gitna ng silid. Binuksan niya ang folder at inilapag sa mesa ang ilang dokumento. Birth records, lumang medical file, larawan ng sanggol na may gintong pulseras at resulta ng DNA comparison. Mga miyembro ng board, malinaw at matatag na wika ni Attorney Isandro, narito kami upang ipaalam ang isang legal na katotohanang matagal nang itinago. Si Maristela Virenia ay hindi lamang empleyado ng kumpanyang ito, siya ang legal na tagapagmana ni Don Severino Ardiente. Naguluhan ang buong silid, may napabulbong, may napatakip ng bibig. Si Veronica ay tila natuyuan ng dugo sa mukha. Imposible, sabi ni Rufina, isang janitress. Isang apo, mariing sagot ni Madam Celestina, ang nawawalang apo ng aking kapatid. Nanginginig si Maristela, hindi ko po maintindihan. Lumapit si Dr. Galeno Sarmiento. Ang iyong ina, si Corazon, ay anak ni Don Severino sa babaeng minahal niya bago siya napilitang magpakasal para sa negosyo ng pamilya. Itinago si Corazon upang hindi siya magamit sa alitan ng mga Ardiente. Akala ng marami namatay ang bata, pero nabuhay siya, inampon at lumaki sa ibang pangalan. Pero bakit hindi sinabi ni nanay? Halos pabulbong na tanong ni Maristela. Napayuko si Madam Celestina. Dahil pinangakuan siyang mapapahamak kayo kapag hinanap niya ang pamilyang ito. Ipinakita ni Attorney Isandro ang litrato ng sanggol. Pareho iyon ang natira sa bahay ni Maristela. May kopya pala silang hawak. Ang gintong pulseras, ang lumang litrato, ang medical record ni Corazon at ang DNA record mula kay Dr. Galeno ang nagpapatunay sa kanyang linya. May huling habilin si Don Severino na kapag natagpuan ng anak o apo ni Corazon, sila ang kikilalaning pangunahing tagapagmana ng kanyang shares at control sa Ardiente Holdings. Napahawak si Maristela sa mesa, parang umiikot ang paligid. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, tinawag siyang basura. Ngayon, lahat ng taong tumawa sa kanya ay hindi makatingin ng diretsyo. Si Veronica ay pilit na humakbang palapit. Attorney, baka may pagkakamali. Pwedeng peke ang documents. Pwedeng... Ang mga dokumentong ninakaw mula sa bahay ni Miss Virenia ay hindi sapat para burahin ang katotohanan. May certified copies kami mula sa personal vault ni Don Severino. Mas lalong namutla si Clavian. Napatingin si Maristela sa kanya. Doon niya naintindihan. Ang nawawalang liham at susi ay hindi nawala dahil sa magnanakaw. Kinuha iyon dahil may mga taong takot na umabot siya sa puntong ito. Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Maristela ng tuwid. Nanginginig pa rin siya, pero hindi na siya nakayuko. Tumingin siya sa Veronica, sa Rufina, sa Clavian at sa lahat ng taong kanina lamang ay tumawa sa kanya. Hindi ko alam ang lahat ng nangyayari, pero alam ko ang pakiramdam ng maliitin. Alam ko ang pakiramdam ng magtrabaho ng marangal, pero tawaging basura. Kung totoo man ang sinasabi nila tungkol sa akin, hindi ko gagamitin ang pangalang Ardiente para lang gumanti sa inyo. Pero hindi ko rin hahayaan na gamitin pa ang kumpanyang sito para apakan ng mga taong walang laban. Walang pumalakpak, walang nagsalita. Ngunit sa katahimikang iyon, mas malakas pa sa sigaw ang hiya ng mga nang-api sa kanya.
Sa unang pagkakataon, ang boardroom na puno ng pangungutya ay napuno ng takot. At si Maristela Virenia, ang janitress na pinagtawanan nila, ay hindi na isang babaeng basta nila mapapalayas. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, hindi na lang natin makikita si Maristela bilang babaeng pinagtawanan sa boardroom, kundi bilang isang taong kailangang matutong tumayo sa gitna ng yaman, kapangyarihan at mga matang naghihintay na siya ay magkamali. Pagkatapos ng araw na iyon sa boardroom, hindi na bumalik sa dati ang buhay ni Maristela Virenia. Sa loob lamang ng ilang minuto, mula sa isang janitress na halos hindi pinapansin ng mga opisyal ng Ardiente Holdings, naging pangalan siya sa bulungan ng bawat pasilyo, sa mensahe ng bawat empleyado, at sa takot ng bawat taong may itinatagong kasalanan. Ngunit hindi iyon katulad ng panaginip na biglang gumanda ang lahat. Hindi siya agad naging masaya. Hindi siya agad nakahinga ng maluwag. Sa katunayan, mas bumigat ang mundo niya. Paglabas nila sa boardroom matapos ang anunsyo ni Attorney Esandro Quirante, parang lahat ng taong dati ay hindi siya nakikita ay biglang nagkaroon ng mata. May mga empleyadong nangingiti, ngunit halatang kinakabahan. May mga dating nanlalait sa kanya na biglang yumuyuko at bumabati. May mga executive na parang gustong lumapit pero hindi alam kung paano magsisimula. Si Veronique sa halimuyak naman ay nanatiling nakatayo sa loob ng boardroom na tila hindi makagalaw. Ang babaeng kanina lamang ay nag-utos na palabasin si Maristela na parang basura ay ngayon ay hindi makapagsalita habang unti-unting nauunawaan na baka ang babaeng inapi niya ng matagal ang siya palang may karapatang tumanong kung bakit siya nananatili sa posisyon. Habang naglalakad si Maristela palabas, narinig niya ang mahinang bulong ni Bastejo lumaban sa gilid ng hallway. "Ate Maris?" Nilingon niya ito. Si Bastejo ay nakatayo malapit sa water dispenser, hawak ang kahon kanina pa nitong bitbit para sa meeting. Nanlalaki ang mga mata nito, parang hindi malaman kung ngingiti o iiyak. "Totoo ba?" tanong nito. Hindi agad nakasagot si Maristela. Tinignan niya ang sarili niyang kamay. Ang kamay na may marka ng sabon, kalyo at pamumula mula sa araw-araw na paglilinis. "Hindi ko pa rin alam kung paano paniwalaan," sagot niya. Lumapit naman si Leora Bentulan, nangingilid ang luha. "Maris, hindi mo na kailangang bumalik sa dati." Napabantong hinga si Maristela. "Pero hindi rin ibig sabihin alam ko na agad kung paano maging iba." Sa sandaling iyon, bumukas ang elevator at lumapit si Madam Celestina Ardiente. Kahit matanda na, malinaw sa tindig nito ang dignidad ng isang taong sanay sa mabibigat na desisyon. Ngunit kapag kay Maristela ito nakatingin, lumulambot ang mukha niya. Parang hinahanap sa dalaga ang bakas ng isang pamilya na nawala sa kanya. "Anak," mahinang sabi ni Celestina, "hindi mo kailangang intindihin lahat ngayon, pero kailangan kitang mailayo rito muna. Maraming taong hindi matutuwa sa nangyari." Napatingin si Maristela kay Attorney Esandro. "Sir, paano ang kapatid ko, si Nimuel?" "Pinapapunta na namin ng doktor sa bahay ninyo at ililipat siya sa mas maayos na ospital kung papayag ka." Doon unang bumigay ang luha ni Maristela. Hindi dahil sa kumpanya, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong nagsabing may paraan para mailagtas si Nimuel. "Sir, huwag niyo po siyang pabayaan." Hindi na kayo pababayaan." Ngunit ang balitang iyon ay hindi na natili sa loob ng gusali. Kahapunan pa lang, kumalat na sa social media ang mga litrato mula sa labi. May nagpost ng malabong video kung saan makikita si Maristela na lumalabas kasama ang abogado at si Madam Celestina. May caption nitong, "Janitress daw,
tagapagmana pala ng Ardiente Holdings? Kinagabihan, nasa maliit na bahay pa rin si Maristela habang naghahanda sila ni Nimiwel na lumipat muna sa isang serviced apartment na inayos ni Madam Celestina para sa seguridad nila. Nasa labas ang ilang tao, may mga nakikiusyoso, may mga nagvivideo, may mga kapitbahay na nagtatanong. Ate, mahinang boses ni Nimiwel habang nakaupo sa gilid ng higaan. Ibig sabihin bang mayaman na tayo? Napatingin si Maristela kanya. Sa kabila ng oxygen support na pansamantalang ikinabit ng doktor, may inosenteng pagtataka sa mata nito. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay may mga bagay tayong kailangang harapin. Pero hindi ka na janitress. Napatingin siya sa lumang uniforme niyang nakasabit sa pako sa dingding. Matagal niyang tinignan iyon. Sa uniformeng iyon, naranasan niyang mapahiya, maliitin at pagtrabahuin ng lampas sa kaya. Ngunit sa uniformeng iyon rin pinakain niya si Nimiwel, binuhay ang sarili at pinatunayan na may dangal kahit sa trabahong hindi pinapansin ng iba. Sabi niya, hindi mawawala yon, pero siguro may bago na akong responsibilidad. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang legal na proseso. Hindi simpleng pirma lang ang kailangan. Ayon kay Attorney Isandro, kahit malinaw ang DNA record, birth documents at huling habilin ni Don Severino Ardiente, kailangan pa ring dumaan sa korte, sa validation ng shares at sa board recognition. Hindi pwedeng basta umupo si Maristela sa pinakamataas na posisyon ng walang kaalaman at walang paghahanda. At iyon ang naging pinakamahirap. Dinala siya ni Madam Celestina sa lumang ancestral house ng mga Ardiente. Malaki iyon, tahimik, at puno ng mga larawang nakatingin mula sa dingding. Doon niya unang nakita ang mas batang larawan ni Don Severino. Katabi nito ang isang babaeng hindi niya kilala. Ngunit may hawig sa kanyang ina. Matagal siyang tumayo sa harap ng litrato. Iyan si Amalia Ruedas, sabi ni Celestina mula sa likod niya. Siya ang minahal ng kapatid ko bago siya itali sa kasunduang pangnegosyo ng pamilya. Siya ang ina ni Corazon. Napahawak si Maristela sa dibdib. Kaya pala itinago si nanay. Duwag ang pamilya namin noon, aminado ni Celestina. Mas pinili naming protektahan ang pangalan kesa protektahan ng bata. Bakit ngayon niyo lang ako hinanap? Huminga ng malalim si Celestina. Hinahanap na namin matagal na, pero may mga taong sinadyang iligaw ang mga record. Ang iba, namatay na bago makapagsalita. At may iba, nasa kumpanya pa rin. Alam agad ni Maristela kung sino ang tinutukoy nito. Sina Veronica, Clavien Morante at Rufina Salcedo ay hindi lamang takot mawalan ng posisyon. Posibleng sila rin ang may kinalaman sa pagtatago ng mga dokumento. Lalo na kung ang pagdating ni Maristela ay magbubukas ng audit sa lahat ng hawak nilang transaksyon. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang pagsasanay ni Maristela. Araw-araw siyang tinuturuan ni Attorney Isandro tungkol sa legal structure ng kumpanya. Madam Celestina naman ang nagtuturo sa kanya ng kasaysayan ng pamilya, ng mga negosyo at ng dahilan kung bakit dating iginagalang ang Ardiente Holdings. Ngunit hindi madaling hubarin ang pakiramdam na isa lamang siyang tagalinis. Tuwing nakaupo siya sa malaking lamesa at may inihahain na kape sa kanya, kusa siyang tumatayo upang kunin ang tasa. Marie? Mahinang sabi ni Madam Celestina minsan. Hayaan mo silang pagsilbihan ka. Napailing siya.
Hindi po ako sanay. Hindi masamang paglingkuran ka paminsan-minsan, lalo na kung buong buhay mo, ikaw ang naglingkod. Sa kumpanya, pansamantalang hindi pa siya inilalagay bilang head. Ngunit bilang legal heir na inaasahang magkakaroon ng kontrol, binigyan siya ng observer role sa board at access sa ilang records. Dito niya nakita na ang yaman pala ay hindi lang kinang. May bigat din ito. May responsibilidad. May mga taong umaasa. May mga pamilyang nakasalalay sa tamang desisyon. Isang araw, tinawag niya sina Liora, Baspeo at Mang Oryo sa isang maliit na meeting room sa ground floor. Hindi niya pinili ang boardroom, ayaw niya munang bumalik sa lugar na iyon habang sariwa pa ang sakit. Bakit kami nandito, Maris? Tanong ni Liora, halatang kinakabahan. Umupo si Maristela sa harap nila. Simple pa rin ang suot niya. Puting blouse at plain na palda. Hindi siya nagmukhang mayabang, ngunit may bago ng tibay sa kanyang kilos. May gusto akong gawin, pero kailangan ko ng taong pagkakatiwalaan. Napatingin si Basteo kay Mang Oryo. Ate, kung tungkol ito sa pagbubuhat ng mga kahon, ako na. Napangiti si Maristela sa unang pagkakataon matapos ang ilang mabibigat na araw. Hindi kahon. Buhay. Ipinaliwanag niya na gusto niyang ayusin ang HR complaints ng mga mabababang empleyado. Marami siyang narinig noon habang naglilinis. Mga guard na hindi nababayaran ng overtime, mga utility staff na natatakot magsumbong, mga messenger na walang health coverage kahit kasama dapat sa benefit plan. Liora, sabi niya, alam kong matagal mo nang gustong pumasok sa HR. Gusto kitang ilagay sa training program para matuto ka ng formal. Nanalaki ang mata ni Liora. Ako? Pero receptionist lang ako. Hindi ba ganyan din ang sabi nila sa akin? Malumanang natanong ni Maristela. Napayuko si Liora, saka napangiti habang nangingilid ang luha. Hindi kita bibiguin. Basteo, gusto kong tulungan kang makapag-aral sa gabi. May programa ang kumpanya noon para sa employees pero halos hindi pinapagamit. Ibabalik natin yon. Natigilan si Basteo. Ang dating palabirong mukha nito ay biglang naging seryoso. Ate Maris, seryoso ka? Oo. Pero kailangan mong magsipag. Kung pag-aaral lang, gagawin ko. Akala ko kasi pangarap lang yun na tagal mang patay. Hindi pa. Minsan, natatabunan lang. Bumaling siya naman kay Mang Oryo. Mang Oryo, kailangan ko po ayos sa internal records. Alam niyo kung paano magbasa ng lumang files. Alam niyo rin kung paano magtago ng lihim ang mga taong takot mahuli. Napahinga ng malalim Mang Oryo. Matanda na ako, anak. Pero malinaw pa ang mata niyo sa tama at mali. Ngumiti ang matanda. Kung ganoon, tutulong ako.
Habang unti-unting gumaganda ang buhay ng mga taong nakapalikid kay Maristela, lalong kumikilos sa mga kalaban niya. Hindi pumayag sina Veronica at Clavien na basta na lang sila malulunod. Gumamit sila ng media. May lumabas na artikulo sa isang gossip page na nagsasabing dating nagnanakaw si Maristela sa kumpanya. May anonymous post na pineke raw ang DNA result. May kumalat pang kwento na kaya lang daw siya kinikilala ni Madam Celestina ay dahil gusto nitong agawin ng control sa board mula sa ibang directors. Sa opisina ni Veronica, galit nitong kausap si Clavien at Rufina. Hindi pwedeng maupo ang babaeng iyon, sabi ni Veronica habang binabagsak ang folder sa mesa. Kapag nabuksan niya ang audit, tapos tayo. Kumalma ka, sabi ni Clavien, ngunit nanginginig ang kamay habang inaayos ang salamin. May paraan pa, sirain natin ang credibility niya. Kapag nagduda ang publiko, magdududa rin ang board. Si Rufina, na dati ay laging matapang sa boardroom, ngayon ay halatang inis at takot. At kung hindi sapat, dahan-dahang ngumiti si Veronica. Then we make sure she makes a mistake. Ngunit hindi nila alam na may isang taong hindi nila pinapansin ang unti-unting makakahanap ng ebidensya. Si Nimuel. Habang nagpapagaling sa ospital na nilipatan sa kanya, binigyan siya ni Basteo ng lumang laptop para malibang. Dahil matalino at mahilig mag-ayos ng sirang gadget si Nimuel, nagsimula siyang maghalungkat sa lumang backup drive na nakuha ni Mang Oreo bago pa itutuluyang palitan ng bagong system. Ate! Tawag ni Nimuel isang gabi habang bumibisita si Maristela sa ospital. Ano yan? Lumapit si Maristela. Ano yan? Ipinakita ni Nimuel ang isang lumang CCTV clip sa laptop. Malabo ang kuha, mulik malinaw ang petsa. Gabi bago mawala ang liham at susi mula sa bahay nila. Makikita roon ang isang lalaking pumasok sa iskinita, nakasuot ng cap at jacket. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ito bitbit ang maliit na supot. Pinalaki ni Nimuel ang frame. Sa isang sandali, lumingon ang lalaki sa kalsada. Nakilala siya ni Maristela. Isa iyon sa mga driver na madalas kasama ni Veronica sa umpanya. Nanlamig ang katawan niya. Hindi na ito hinala lamang. May ebidensya na. Kinabukasan, dinala niya ang video kay Ate Sandro. Hindi nagulat ang abogado, ngunit mas lalong tumigas ang mukha nito. Ito ang simula, pero hindi pa tayo gagalaw ng padalos-dalos. Bakit? May ebidensya na tayo. May ebidensya tayo sa pagnanakaw ng dokumento. Pero ang gusto nating patunayan ay mas malaki. Ang pagnanakaw sa kumpanya, ang paglustay sa employee medical fund at ang pagtatago ng records tungkol sa pamilya mo. Kapag kumilos tayo agad, baka may maitago pa sila. Napatingin si Maristela sa bintana ng opisina. Mula roon, tanaw niya ang mga empleyadong naglalakad sa labas. Mga taong walang kamalay-malay na ang pondong dapat tumulong sa kanila ay maaaring ninakaw ng mga taong nakaupo sa taas. Kung ganoon, sabi niya ng tahimik, ituloy natin ang audit. Sigurado ka? Tanong ni Ate Isandro. Kapag sinimulan natin ito, lalaban sila ng mas marumi. Huminga ng malalim si Maristela. Naalala niya ang sarili sa boardroom. Hawak ang papel habang pinagtatawanan. Naalala niya si Nimuel na nanghihinggalo sa murang edad dahil kapos sila sa pera. Naalala niya ang mga guard, janitor, messenger at empleyadong tahimik na nagtitiis dahil walang pumapansin sa reklamo nila. Buong buhay ko natakot akong mawalan ng trabaho. Ngayon, mas natatakot akong manahimik habang may mga taong ninarakawan ng pag-asa. Sa gabing iyon, unang beses na bumalik si Maristela sa boardroom. Wala nang pulong, wala nang tumatawa, wala nang sumisigaw. Tahimik ang mahabang mesa at makintab ang sahig na minsan niyang lininis habang siya ay minamaliit. Dahan-dahan siyang lumapit sa upuan sa dulo ng mesa. Hindi siya umupo, hinawakan lang niya ang sandalan nito. Hindi pa siya handang angkinin ng buong kumpanya, pero handa na siyang baguhin ito. At sa katahimikan ng boardroom, ang dating janitress na may hawak na basahan ay nagsimulang gumawa ng mga desisyon na yayanigin sa lahat ng taong inakalang kaya nilang patakpan ng katotohanan habang buhay. Bago tayo tumungo sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, makikita natin kung paano nagwawakas ang laban ng isang babaeng minsang tinawag na basura, ngunit sa huli ay piniling huwag maging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Lumipas ang isang taon mula nang unang pumasok si Maristela Verenia sa boardroom hindi bilang tagalinis, kundi bilang legal na tagapagmana ng Ardiente Holdings. Sa loob ng isang taong iyon, hindi madali ang naging daan niya. Hindi naging parang engkantong biglang nagbago ang lahat. Walang himalang nagtanggal ng sakit sa puso niya. Walang kayamanang agad naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Sa halip, araw-araw niyang pinaghirapan ang bagong buhay na inilagay sa kanyang mga kamay. Tuwing umaga, pumapasok siya sa opisina ng mas maaga kaysa sa karamihan ng executives. Hindi na siya suot ang dating kulay abong uniforme,
Pero hindi rin siya nagsusuot ng mamahaling damit para ipamukha sa iba na siya na ang may kapangyarihan. Madalas ay simpleng blusa, maayos na palda, at lumang relo ng ina niya ang suot niya. Sa kanyang mesa, hindi alahas o mamahaling dekorasyon ang makikita, kundi litrato ni Corazon Verenya, litrato ni Nimuel at isang maliit na piraso ng lumang basahan na itinago niya bilang paalala ng pinanggalingan niya. Minsan, tinanong siya ni Liora Bentulan na ngayon ay nasa HR training department na, kung bakit niya pa itinatago ang lumang basahan. Maris, Sabi ni Liora habang nakatayo sa pintuan ng opisina, pwede mo namang itago sa bahay. Baka makita ng ibang directors kung ano na naman ang sasabihin. Ngumiti si Maristela habang pinapantay ang folder sa mesa. Hayaan mong makita nila. Bakit? Para maalala nila na ang kumpanyang ito ay hindi lang itinayo para sa mga taong nakasuot ng suit. Itinatayo rin ito araw-araw ng mga taong may hawak na mop, martilyo, papel, delivery bag at ID lace na halos mabura na ang pangalan. Napangiti si Liora, ngunit halatang naiiyak. Dati, pareho lamang silang kinakabahan kapag naririnig ang yabag ni Veronic sa halimuyak sa hallway. Ngayon, si Liora ay unti-unti nang nagiging matatag. Natuto siyang humawak ng employee complaints, gumawa ng training reports, at makinig sa mga utility workers na noon ay walang boses. Si Basteo Lumaban naman ay patuloy sa pag-aaral kagabi. Messenger pa rin siya sa umaga, ngunit ngayon may scholarship na mula sa kumpanya. Hindi na siya nagbibiro upang itago ang pagod. Nagbibiro na siya dahil may totoong pag-asa na siyang kinakapitan. Ate Maris, sabi niyang minsang nagdala ng dokumento sa opisina. Kapag naging abogado ako na ang magtatanggol sa lahat ng janitor na inaapi. Napatawa si Maristela. Akala ko ba dati gusto mo lang ng coffee shop? Upgrade na pangarap ko, sagot ni Basteo. Pero kung bibigyan mo pa rin ako ng coffee shop, tatanggapin ko. Si Mang Oreo Talastas ay naging bahagi ng Internal Records Review Team. Kahit matanda na, matalas pa rin ang mata nito sa mga dokumentong may mali sa petsa, pirma, at routing slip. Sa kanya natutunan ni Maristela na ang katotohanan, minsan hindi nakasulat sa malalaking salita. Minsan nasa maliit na correction mark lang, nasa nawawalang pahina, o nasa pirma ng taong hindi dapat pumirma. Samantala, si Nimuel ay nailipat sa mas maayos na ospital at pagkatapos ng mahabang gamutan, sumailalim siya sa operasyon sa puso. Hindi naging madali ang operasyon. Ilang oras naghintay si Maristela sa labas ng operating room, hawak ang rosaryo ng kanyang ina, habang katabi sina Madam Celestina, Liora, Basteo at Mang Oreo. Nang lumabas ang doktor at sinabing matagumpay ang operasyon, doon lamang tuluyang napaupo si Maristela sa sahig ng ospital at umiyak na parang bata. Ate, mahina ngunit nakangiting sabi ni Nimuel nang magising siya makalipas ang isang araw. Buhay pa ako. Hinawakan ni Maristela ang kamay niya. Oo, at marami ka pang gagawin. Pwede na ba akong mangarap? Napayak si Maristela habang tumatawa. Pwede na, matagal ka nang pwede. Napagod lang tayo pareho. Ngunit habang unti-unting gumaganda ang kalagayan ng mga taong mahal ni Maristela, patuloy namang gumigipit ang katotohanan kina Veronica, Clavien Morante at Rufina Salcedo. Sa loob ng isang taon, tahimik na nagtrabaho ang audit team na pinamunuan ni Attorney Isandro Quirante. Hindi sila nagmadali, hindi sila nagpaingay sa media. Isa-isa nilang hinanap ang mga kontrata, inisa-isa ang supplier accounts, tinugma ang bank transfer sa project codes, tinawag ang mga dating empleyadong pinatahimik noon, hinanap ang mga kopya ng CCTV, access logs, archive movement records at lumang email threads. Lumabas na ang peking consulting company na pinasukan ng Employee Medical Fund ay konektado sa pinsan ni Clavien. Ang ilang kontrata na inaprubahan ni Rufina ay may inflated cost at may kickback na dumaan sa dalawang shell account. At si Veronica, hindi man diretsong pumirma sa lahat ng transaksyon, ang nagbigay ng utos para alisin ang ilang archive documents at takutin ang mga empleyadong nagtangkang magtanong. Ang driver na pumasok sa bahay ni Maristela upang kunin ang liham at susi ay kalaunan ding umamin. Ang pangalan niya ay Tirso Malabed, dating tauhan ni Veronica. Sayon sa salaysay niya, binayaran siyang kunin ang anumang dokumentong may pangalan ni Don Severino at Corazon.
Hindi raw niya alam ang buong dahilan, pero alam niyang galing ang utos sa opisina ni Veronica. Noong araw ng huling board hearing, muling nagtipon ang lahat sa boardroom. Iyon ang parehong silid kung saan minsang pinagtawanan si Maristela. Ang parehong mahabang mesa, ang parehong malalaking bintana, ang parehong sahig na minsan niyang pinunasan habang pinapahiya siya sa harap ng makapangyarihang tao. Ngunit ngayon, iba na ang ayos. Sa dulo ng mesa, naroon si Maristela. Hindi siya nakaupo na parang reyna. Nakaupo siyang tuwid, seryoso, at tahimik. Sa kanan niya si Attorney Isandro Quirante. Sa kaliwa niya si Madam Celestina Ardiente. Mas mahina na ang katawan ngunit malinaw pa rin ang tingin. Naroon din sina Horacio Belmonte at ilang bagong independent board observers na kinuha upang masiguro ang patas na proseso. Sa kabilang bahagi ng mesa, nakaupo sina Veronica, Clavien Morante at Rufina Salcedo. Wala na ang dating yabang sa kanilang mukha. Si Veronica, na dati laging matalim ang tingin, ngayon ay tila hirap panatilihin ang taas ng baba. Si Clavien ay pawis na pawis habang hinihila ang kwelyo ng kanyang polo. Si Rufina naman ay paulit-ulit na pinipisil ang daliri, halatang kinakabahan. Tumayo si Attorney Isandro at binuksan ang makapal na folder. Ang hearing na ito, Panimula niya ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pananagutan. Isa-isa niyang inilabas ang ebidensya. Una, ang pekeng kontrata sa consulting services na hindi kailanman naisagawa. Ikalawa, ang bank trail ng pondong nagmula sa Employee Medical Fund. Ikatlo, ang lumang archive log na nagpapakitang sinadyang ilipat ang maahalagang dokumento tungkol kay Corazon Virreña. Ikaapat, ang CCTV clip na natagpuan ni Nimuel. Kalima, ang sinumpaang salaysay ni Tirso Malabed. Habang inilalabas ang bawat dokumento, lalong namumutla si Clavin. Sa huli, hindi na niya kinaya. Hindi ako ang nagsimula nito, bigla niyang sabi. Pinilit lang ako, may utos mula sa taas. Nanlaki ang mata ni Veronica. Clavin, manahimik ka. Bakit? Halos pasigaw na sagot ni Clavin. Ako lang ba ang makukulong? Ikaw ang nag-utos na sirain ang reputasyon niya. Ikaw ang nagpadala kay Tirso. Ikaw ang nagsabing kapag nahanap ang apo ni Corazon, mawawala ang lahat sa atin. Tumayo si Rufina. Wala akong kinalaman sa bahay ng babaeng yan, pero may kinalaman ka sa kontrata. Malamig na sabi ni Attorney Isandro sabay lapag ng dokumentong may pirma ni Rufina. Biglang tumahimik si Rufina. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Maristela. Tinitigan niya ang tatlong taong minsang tumingin sa kanya na parang wala siyang halaga. Maraming beses niyang naisip ang araw na yon sa boardroom. Maraming gabi niyang naalala ang salitang basura. Maraming beses niyang inisip kung ano ang sasabihin niya kapag dumating ang pagkakataong sila naman ang nasa ibaba. Ngunit nang naroon na ang sandali, wala siyang naramdamang saya sa pagbagsak nila. Ang naramdaman niya ay lungkot. Lungkot dahil may mga taong binigyan ng posisyon, edukasyon at pagkakataon ngunit pinili pa ring manlamang. Lungkot dahil ilang empleyado ang nagtiis sa walang benepisyo habang sila ay nagpapayaman. Lungkot dahil kung hindi siya natagpuan, maaaring nagpatuloy lang ang lahat. Tumayo si Maristela. Agad na tumahimik ang buong silid. Tumingin siya kay Veronica. Noon, kapat nasa harap niya ang babaeng ito, otomatikong yumuyoko ang kanyang ulo. Ngayon, diretsyong-diretso siyang nakatingin. Alam mo, maraming beses kong inisip kung ano ang sasabihin ko sa iyo kapag dumating ang araw na ito, hindi sumagat si Veronica. Akala ko sisigaw ako. Akala ko ipaparamdam ko sa iyo lahat ng ipinaramdam mo sa akin. Pero habang tumatagal, narealize ko, hindi ko kailangang maging katulad mo para patunayang mas mataas na ako ngayon. Nanginginig ang labi ni Veronica, ngunit wala siyang masabi. Hindi ko kailangang apakan kayo para patunayang may halaga ako. Pagpatuloy ni Maristela. Kayo ang nagpababa sa sarili ninyo nang ginamit ninyo ang kapangyarihan para durugin ang walang laban. Napayuko si Clavin. Si Rufina ay tahimik na umiiyak. Hindi malinaw kung dahil sa pagsisisi o takot sa parusa. Bumaling si Maristela sa board. Ang desisyon ko ay simple. Lahat ng sangkot sa pagnanakaw sa pondo ng empleyado, pagtatago ng dokumento at pananakot sa testigo ay tatanggalin sa posisyon, haharap sa kasong fraud, theft, falsification at anumang kasong angkop ayon sa batas. Ire-recover ng kumpanya ang lahat ng perang ninakaw kasama ang ari-ariang nakuha sa pondong hindi sa kanila. Hindi ito sigaw, hindi ito galit, ngunit bawat salita niya ay mabigat. Ilang linggo matapos ang hearing, formal na sinampahan ng kaso sina Veronica, Clavin at Rufina. Ang mga ari-ariang nakuha sa nakaw na pondo ay ipina-freeze. Ang ilang account ay nabawi.
Ang perang ni-recover ay hindi pinasok sa executive bonus o expansion project. Sa utos ni Maristela, ibinalik ito sa employee medical benefits, retirement support at emergency fund para sa mabababang manggagawa. Sa unang General Assembly ng Ardiente Holdings matapos ang scandal, hindi sa boardroom sinumalita si Maristela. Pinili niyang gawin ito sa ground floor lobby kung saan makikita siya ng lahat. Executives, janitors, guards, messengers, receptionists, clerks, drivers at interns. Nakatayo siya sa harap ng portrait ni Don Severino Ardiente, ngunit sa tabi nito may bagong larawan na inilagay. Larawan ni Corazon Ardiente Virreña, ang anak na itinago, ang inang nanihibuong buhay upang palakihin ang anak na balang araw pala ay magbabalik sa pamilyang tumalikod sa kanila. Hindi ko mababago ang lahat ng nangyari. Hindi ko na maibabalik ang mga taon na ninakaw sa atin ng takot, pang-aapi at kasinumalingan. Pero simula ngayon, babaguhin natin ang paraan ng pagpapatakbo ng kumpanyang ito. Tahimik ang lahat. Magkakaroon tayo ng transparent medical fund. May grievance desk para sa lahat, hindi lang sa officers. May scholarship program para sa anak ng mga empleyado. At ang unang programang ilolonsad natin ay tatawagin Corazon Ardiente Scholarship and Workers Fund para sa mga anak ng janitor, guard, messenger, driver, receptionist, clerk at lahat ng manggagawang tagal ng pinaniniwalaang hanggang pangarap lang ang pag-angat. Doon unang pumutok ang palakpakan, hindi mula sa executives, mula sa likod, mula sa hanay ng mga utility staff. Napatingin si Maristela sa kanila. Nakita niya ang ilang janitress na umiiyak. Nakita niya ang mga guard na nagpupunas ng luha. Nakita niya si Basteo na pumapalakpak ng pinakamalakas. Nakita niya si Liora na nakangiti habang hawak ang folder ng bagong HR program. Nakita niya si Mang Oreo na tahimik na nakatayo sa gilid, taas noo, parang isang amang ipinagmamalaki ang anak. At nakita niya si Nimuel, nakaupo sa wheelchair habang nagpapagaling pa, ngunit mas malusog na ang kulay na mukha. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, itinaas nito ang hinlalaki. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting naging mas maayos ang Ardiente Holdings. Hindi perpekto. May mga lumang sistema pa rin kailangang baguhin. May mga taong kailangang turuan. May mga sugat pa rin kailangang hilumin. Ngulit hindi na ito ang kumpanyang dating takot makinig sa mahihirap. Si Liora ay naging official HR officer. Si Basteo ay nakatapos ng unang taon sa kursong legal management. Si Mang Oreo ay nagretiro muli. Ngunit sa pagkakataong ito may maayos na pensyon at pagkilalang matagal niyang hindi naranasan. Si Madam Celestina naman ay nanatili sa tabi ni Maristela bilang gabay, hindi bilang tagapag-utos, kundi bilang pamilyang natutong bumawi. Isang hapon, bumalik si Maristela sa dating boardroom. Wala siyang kasamang media, wala ring malaking pagpupulong. Siya lang, bit-bit ang isang maliit na paso ng halaman. Inilagay niya iyon sa gilid ng bintana, sa lugar kung saan siya minsang pinatayo habang pinagtatawanan. Pumasok si Nimuel, mabagal pa ang lakad ngunit kaya na niyang tumayo ng walang alalay. "Ate," sabi niya, "bakit mo nilagyan ng halaman dito?" Ngumiti si Maristela. "Para maalala ko na kahit sa lugar na puno ng pangungutya, pwede pa ring may tumubo." Tumingin si Nimuel sa hababang mesa. "Masaya ka na ba?" Hindi agad sumagot si Maristela. Tumingin siya sa lungsod sa labas ng bintana, sa mga ilaw, kalsada, jeep, gusali at sa malalayong bahay na katulad ng dati nilang tinirahan. Hindi ko alam kung masaya ang tamang salita, pero payapa na ako. Lumapit si Nimuel at yumakap sa kanya. "Proud si nanay sa'yo." Napapikit si Maristela. Sa isip niya narinig niya muli ang boses ni Corazon. Hindi man tayo pinanganak na mayaman, pwede pa rin tayong mabuhay ng may dangal. At sa wakas, naintindihan niya. Ang tunay na mana na iniwan sa kanya ay hindi lang kumpanya, hindi lang shares, hindi lang apelyidong Ardiente. Ang tunay na mana ay ang pusong marunong lumaban ng hindi nawawala ang awa. Mula noon, ang boardroom na minsang naging lugar ng kahihiyan ni Maristela ay naging lugar kung saan binuksan niya ang pinto para sa mga taong minsang pinagbawalang mangarap. At sa bawat batang nabigyan ng scholarship, sa bawat manggagawang natulungan ng medical fund, at sa bawat empleyadong nakapagsalita ng hindi natatakot, nabubuhay muli ang pangalan ni Corazon. Hindi na bilang anak na itinago, kundi bilang ilaw na gumabay sa isang janitress na naging tagapagmana. Hindi para maghari,
kundi para maghilom ng mundong minsan siyang sinubukang durugin.